at maisagawa namin ito sa aming pamumuhay, Lord God. Lord, maraming salamat po sa pagdalo namin dito, sa ang bawat isa, Lord God, na nananatili upang makinig ng iyong mabuting balita, Lord God, na iahayag ng aming elder disciple, Brother Edgar Rilasio, Lord God. Lord, pangunahan mo po siya, Lord God, lukuban niyo po siya ng iyong malabay na pakpak at ang pawang mga kabutihan mo lamang, Lord God, ang maisambit niya, Lord God. Gabayan niyo po siya, Lord God. Maraming salamat din po sa mga pagpapala na patuloy niyong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin, Lord God, na nanatili na makinig ng inyong banal na salita, Lord God. Lord, gabayan niyo po kami, pangunahan mo po kami, Lord God. Ano man ang mga suliranin na aming nararanasan, Lord God, sa aming mga amo, Lord God. Ikaw ang manguna, ikaw ang may dahilan, Lord God, bakit namin ito nararanasan. Dahil ang bawat krus na aming pinapasan, Lord God, ay magiging magaang sa tulong at awa mo, Lord God. Lord, pangunahan mo ang aming kakantahin, Lord God, ang mga naka-line up ni Sis Juliet, ang aming brother na si Brother Jeff, ang pagtugtog niya, Lord God, ang mga sasamba, makikilahok, Lord God, ang panambahan, Lord God, pangunahan mo kami, Lord God. Ikaw lamang ang aming itinataas, Lord God, ang iyong dakilang pangalan kasama ang aming inang Birhen Maria sa pananalangin, Lord God. Digin mo ang bawat panalangin, ang bawat request, Lord God, na nakasulat o hindi nakasulat, Lord God. Maraming salamat po sa dakilang paggabay mo sa amin, ang tinubos mo kami sa kasalanan, Lord God. Maraming salamat po. To God be the glory. In Jesus' mighty name, to the highest glory. Amen and amen. Amen. And Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Malakas na papuri mo para sa ating Panginoong Yahweh El Shaddai. Yung pong palakpak na mga pinagpalang anak ni Yahweh El Shaddai. Sige po, purihin po natin ang ating Panginoon. Amen. Amen. Ngayon po ang araw na ginawa ng ating Diyos upang tayo ay magsaya sa piling niya. Amen. Amen. Praise the Lord. Limutin po muna natin ang lahat ng ating mga problema. Ika nga, no? Limutin natin ang lahat-lahat at ating damhin ang presensya ng ating Panginoon sa mga oras na ito. Amen? Amen. Ibigay po natin ang ating the best para sa ating Diyos. Amen? Amen. Praise the Lord! Hallelujah! Halina't sumamba, sumayaw sa ating Panginoon. Hallelujah! Taas mo natin ating mga kamay. Woo-hoo! Di ba't kay saya sa piling ng Yahweh El Shaddai? Kay saya, di ba't kay ganda, magpuri sa Diyos Ama. Sa bawat galaw, sa bawat sayaw, langit ay nadarama. Hindi ko kayang pigilin. Di ko kayang pigilin ang pagdiriwang ng damdamin. Sumayaw, sumabay sa awitin, ang Diyos ay sambahin.
Ang hirap talaga pigilan ng sarili, no? Amen. At sa piling ng Diyos, talagang bigayan the best, sumayaw, sumamba para sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. At tuloy-tuloy po tayo. Aawit, sasamba sa ating Panginoon. Sapagat tunay nga na ito ang araw na ginawa ng Diyos para sa atin. Lord, you know our heart's desire. Patuloy niyo po kaming akayin, Panginoon. Patuloy niyo po kaming samahan patungo sa iyo. We trust our life into you, God. Ang lahat-lahat, Panginoon, ay alay namin sa iyo sa mga oras nito, ang aming buhay. Hallelujah. I want to know you more. In your presence I feel secure. Even trials will come my way. I learn to trust you, Lord. Lord, I want to know you more. In your presence I feel secure. Even trials will come my way. I choose to serve you, Lord. Knowing you is my desire to glorify and praise you, Lord. I lift your name on high as I worship you. Knowing you is my desire to glorify and praise you, Lord. I lift your name on high as I worship you. My heart is trusting you, for your word is a message of truth. I lay my life to you, forever I'm with you. My heart is trusting you, for your word is a message of truth. I lay my life to you, forever I'm with you. Knowing you is my desire to glorify and praise you, Lord. I lift your name on high as I worship you. Knowing you is my desire to glorify and praise you, Lord. I lift your name on high as I worship you. As I worship you. As I worship you. Hallelujah. We praise you, Jesus. Oh, we worship you. We glorify your name, Lord. Hallelujah.
dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, banal at makapangyarihan sa lahat. Muli, maraming salamat, Ama, sa biyaya ng buhay na kalumupo sa amin at muli sa pagkakataon ng iyong mga salita'y aming mapapakinggan. Mangusap po kayo, Ama, sa bawat isa po sa amin bilang iyong mga lingkod, anak, na sa mga sandali na to sa iyong banal na harapan at nagmimiti, O Diyos, na makasunod sa iyong banal na kalooban. Dalangin po namin, Ama, ituro mo po sa amin, O Diyos, ang lahat ng nararapat naming gawin upang kami ay magiging karapat-dapat mong lingkod at magawa namin ang lahat na naayon sa iyong kalooban. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. ang Panginoon, si Kristo ay narito na, aming lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, di na naiiwasan. Tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Tanging lakas at pag-asa, naririto sa tuwina, nakahandang tulungan ka. Hallelujah, lagi na siya ang kasama sa hirap man at ginawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Purihin natin ang Panginoon. At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Mateo, Kabanata 8, simula mga talata 5 hanggang sa susunod na mga talata. Pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya, Ginoo, ang alipin ko po'y na paralisis, siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paruroon ako at pagagalingin siya, sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga
nakakataas na pinuno, at ako man ay may nasasakupang mga kawal. Kung sasabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo, at sa iba, halika, siya'y lumalapit, at sa aking alipin, gawin mo ito, at ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganito kalaking pananalig. Tandaan niyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag kasalo nila Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit marami sa lipi ng Israel ang itatapon sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang ngipin. At sinabi ni Jesus sa kapitan, umuwi na kayo, magaling na, mangyayari ang hinihiling ninyo ayon sa inyong pananalig. Noon din, gumaling ang alipin ng kapitan. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Heso Kristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Malakas na papuri po sa Diyos. Bigay natin ang pinakamainam na papuri sa buhay at makapangyarihan Diyos. Hallelujah, hallelujah. At sige po, pwede na po silang maupo. Isang mapagpala at magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat sa ating dakilang Alsaday. Muli na naman tayo po'y nakakapakinig ng kanyang mga salita. Salita na kung saan, mga kapatid, patuloy nag-aakay sa atin sa kabutihan. Amen? Salita ng Diyos na patuloy nagbibigay liwanag sa bawat isa po sa atin. Dito po sa mabuting balita po ng ating Panginoong Jesucristo, ang isang sa tagpo po dito ay merong isang kapitang Romano na lumapit sa ating Panginoong Jesucristo, na kung saan ang kapitang Romano pong ito ay naniniwala na anumang ang sabihin ni Jesus ay mangyayari. Amen? Anumang wikain ng ating Panginoong Jesucristo ay mangyayari. Na alam po natin mga kapatid, ang tanging may katangian lang niyan ay ang Diyos lamang. Amen? Naniniwala ba kayo na ang Diyos ay may pananampalataya? Paano po nananampalataya ang Diyos? Lahat magagawa niya, di po ba? Pero nung likhain ng Diyos ang daigdig, hindi lahat ng inisip ng Diyos nangyari. Uulitin ko po ha. Hindi lahat ng inisip ng Diyos ay nangyari. Kundi lahat ng sinabi niya. Amen? Dahil yun ang pananampalataya na kung saan anumang sabihin niya ay mangyayari. Kaya naniniwala ang kapitang Romano pong ito, nung sandali na yan, anumang wikain ng Panginoong Hesus ay mangyayari. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Lumapit po yung tao po nito, ang kapitan Romano po na ito, nung sandali na yan, dahil po sa may pangangailangan siyang tulong. At yung tulong na kanyang pangangailangan ay hindi para sa kanya, kundi para sa kanyang alipin. Amen? Yung kanyang alipin po ay mayroong karamdaman na paralysis yung kanyang alipin. Nung sandali po na yan, nakalatay doon sa kanilang tahanan at lubhang nahihirapan yung kanyang alipin. Tanawin po natin ito mga kapatid sa ating Panginoong Kristo, may karamdaman yung kanyang alipin. May karamdaman. Kung ang kanyang alipin ay may karamdaman, ibig sabihin niyan o matatanaw po natin, mga kapatid, nangangahulugan po na ang kanyang alipin ay hindi na makapaglingkod. Hindi na makapagsilbi sa kanila. Dahil paralysis na nga. Amen. May karamdaman yung kanyang alipin. Kaya hindi na makapaglingkod yung kanyang alipin. Para baga, kung titingnan natin po ay parang wala ng silbi ito. Amen. Parang walang silbi na. Pero ang isang na matatanaw natin dito sa gospel pong ito, pinalitan ba siya?
Amen. Hindi siya pinalitan. Wala nang silbi. Wala nang magagawa. Hindi na makapaglingkod. Amen? Na kung saan, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, pwede siyang palitan anumang oras. Pwede siyang alisin anumang oras kasi wala na siyang pakinabang, wala na siyang silbi, di po ba? Pero hindi po siya pinalitan ng sandali po na yan, mga kapatid, bagkus makikita po natin na ang ginawa po ng kanyang Panginoon, amen, ng kanyang amo, ng kanyang Panginoon, ng kanyang amo, ng sandali po na yan, ang tao po na ito ay minalasakitan. Minalasakitan niya ang alipin pong ito. Hindi niya inalis na pwede nating tanawin, but hindi niya inalis, hindi niya pinalitan ng sandali na yan ang pwedeng makapaglingkod sa kanila. Diyan po natin matatanaw na para po sa among ito, isang malaking kawalan sa kanila ang katulad nitong lingkod. Amen. Hindi nila magawang alisin kahit sa ganunang sitwasyon, mga kapatid, sapagkat para po sa kanila, isang malaking kawalan ang katulad nitong alipin. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ganun na lang malasakitan. Bakit kaya ganun na lang malasakitan? Ang ganitong alipin ng kanyang amo, ng kanyang Panginoon. Na para sa kanila matatanaw natin parang isang kawalan. Amen? Ang isang katulad niya sa kanilang buhay. Matatanaw natin na para baga yung aliping ito ay parang kabahagi na ng kanilang pamilya. Amen? Siguro naman, ang alipin na ito ay masunurin. Masunurin kaya siya? Ang sabi po dito sa Ebanghelyo natin, tulad ng aking alipin, na anumang sabihin ko, ginagawa niya. Amen. Anumang sabihin ko, ginagawa niya. Isa siyang masunuring na alipin. Amen? Masunuring alipin. Bakit kaya, mga kapatid, na kung saan, ang sabi niya po, anumang sabihin ko ay ginagawa niya. Na makikita natin po diyan, mga kapatid, bakit nagagawa iyan ng isang alipin? Magagawa iyan ng isang alipin kung ang isang alipin ay nagtataglay ng pusong may kababaang loob. Amen. Nagtataglay ng kababaang loob. Ang sabi po diyan sa sulat ni San Pablo sa aklat po ng Pilipos o sa aklat po ng Pilipos, kabanata po ay 2 at talata ay 5, ito ang sinasabi. Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang ibinitawan ang karapatan niyang ito at namuhay ng isang alipin. Amen? Ang sabi po ay magpakababa kayo tulad ni Jesucristo na bagamat siya ay Diyos, ay hindi siya nagpumilit maging kapantay ng Diyos, bagkus hinubad niya po iyon, yung karapatan pong iyon, at siya'y namuhay bilang isang alipin. Kababaang loob. Kung may kababaang loob ka, hindi mo pwedeng sabihin, may pinag-aralan ako, wag mo akong ganyan-ganyanin. Amen. Di po ba? Si Jesus, mismo yung kanyang binitawan para makapaglingkod, para sa ikakabuti natin lahat, para sa kapakanan natin lahat, mga kapatid, mismo ang kanyang binitawan ay ang kanyang pagiging Diyos. Amen? Hindi niya sinabi, Diyos ako, igalang mo ako. Pero anong sabi niya? Bilang Diyos, uhubarin ko yan
para lang makapaglingkod sa iyo. Magawa ko ang mabuti para sa inyo. Ang sabi sa Ebanghelyo ni San Lucas, kabanata po ay 17, ang sabi po diyan, kapag nagawa na ninyo ang ipinapagawa sa inyo, sabihin nyo, ako'y aliping walang kabuluhan. Sumusunod lamang, gumagawa lamang ng aking tungkulin. Ang isang alipin, ang sabi po, ay walang kabuluhan. Walang kabuluhan ang isang alipin kung hindi niya ginagawa ang kanyang tungkulin. Amen. Subalit ang isang alipin ay nagiging kapakipakinabang, nagkakaroon ng kabuluhan ng isang alipin kapag nagagawa niya ang ipinagagawa sa kanya. Amen. At nagagawa lang iyan ng isang alipin kung ang isang alipin ay marunong magpakababa. Tulad ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sigaw ng mga tao, ipako sa krus. Amen. Ipako sa krus ang ating Panginoong Hesukristo. Yung sigaw ng mga taong ipako po sa krus, isang dalangin iyon para sa ating Panginoong Hesukristo na kinakailangan gawin niya para sa ikabubuti ng mga taong ito. Yung pagpapapako ba ni Jesus sa krus, mga kapatid, nagbigay ba ng kabutihan para sa atin? Nagdulot ba ng kabutihan para sa atin? Yun ang mga sigaw ng mga tao, ipako siya sa krus, na kung saan yung sigaw ng mga taong iyon, hindi pinahindian ng Panginoong Hesus, tinanggap niya iyon. Amen? Bakit niya tinanggap iyon? Dahil yun ang isang paraan para po magawa niya ang mabuti sa atin. Hindi mahirap ba yung sigaw na yun? Mahirap ba yung hinihingi ng mga taong ipako siya sa krus? Mahirap po iyon. Amen? Pero dahil inilagay niya ang kanyang sarili sa kalalagayan ng pagiging alipin, mga kapatid, anong sabi ng Panginoong Jesucristo? Hindi ako naparito para paglingkuran, naparito ako para maglingkod. Kaya kahit mahirap iyon, dahil yun ang inihingi ng mga taong gawin niya para sa ikabubuti nating lahat ng mga taong makasalanan, hindi tinanggihan ng ating Panginoong Hesukristo. Ginawa, sinunod ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi po sa aklat, sa Ebanghelyo po, sa sulat po ni San Pablo sa aklat ng Epeso, kabanata po ay 5, o talata po ay 5, kabanata ay 5:6, talata po ay, at ang talata ay 5, ito po ang sinasabi ng salita po ng Diyos. Palakpakan po muna natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga Panginoon dito sa lupa ng buong galang, takot at katapatan, na parang si Kristo ang inyong pinaglilingkuran. Ang sabi po, sundin ninyo mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga Panginoon dito sa lupa ng buong galang, takot at katapatan, na parang si Kristo ang inyong pinaglilingkuran. Sino sinasabi niyang Panginoon? Yung ating mga amo. Yung ating mga boss. Amen? Sabi dati ng isang presidente ng Pilipinas, kayo ang aking boss. Kilala niyo po yon? Amen. Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Na ito po, gagawin natin iyan na kung saan parang kay Kristo natin ginagawa. Amen. Kung ikaw may takot sa ating Panginoong Hesukristo, kung tayo may takot sa ating Panginoong Hesus, gagawin mo bang hindi mabuti sa kanila? Hindi. Amen? Bakit po? Bilang Kristiyano, bilang mga Kristiyano, mga kapatid, dapat mga kapatid sa ating Panginoong Kristo,
Dapat yung paglilingkod meron tayo sa kanila ay paglilingkod na ginagawa natin sa ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Kaya dito makikita natin na ang tao po nito nagagawa niya ganun na lang sa malasakitan ng kanyang Panginoon, ng kanyang amo nung sandali po na yan, sapagkat ang sabi po dyan, anumang sabihin ng among ito, ginagawa niya. Sinusunod niya. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Bakit gano'n na lang siya malasakita na parang isang katulad niya ay kawalan para doon sa kapitan na iyon? Amen? Sa kanyang amo, parang kawalan po ang isang katulad niya. Kaya gano'n na lang malasakitan. Kasi ang alipin po na ito, naglilingkod na mayroong pag-ibig. Naglilingkod na mayroong pag-ibig. Ang sabi po, sa unang sulat po ni Pablo sa Aklat ng Korinto, kabanata po ay 16 at talata po ay 15. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus, malakas na papuri sa Panginoon. Sinasabi po riyan mga kapatid na kung saan gawin natin ang lahat ng ginagawa natin na mayroong pag-ibig. Ang sabi po ay ang ganito, ang lahat ng ginagawa ninyo, gawin ninyong may pag-ibig. Sa kanyang ginagawang paglilingkod, doon sa Kapitan Romano pong iyon, nang alipin po na ito, nagtatanim siya ng pag-ibig sa puso ng kanyang pinaglilingkuran. Amen? Kasi pinaglilingkuran niya na mayroong pag-ibig. Kaya diyan po natin makikita yung kanyang ginagawang paglilingkod na yon na kung saan nadadamhan ng kanyang Panginoon o ng kanyang amo ng pagmamahal ay sinuklian din ng pagmamahal. Amen? Nung siya'y nangangailangan nung sandali na yan, nung siya ang nangangailangan nung tulong nung sandali po na yan, makikita po natin na hindi ipinagkakait ng kanyang boss, ng kanyang amo, ng kanyang Panginoon, yung kanyang kailangan. Amen? Minsan, may murmuring tayo. Akala mo malaki magpasahod, ganun na lang mag-utos. Amen? Wala kang magawa, ikaw ang pumunta rito. Amen. Dapat alam mo kung ano kalalagayan mo sa pagpunta mo dito. Di po ba? Hindi silang nangangailangan sa iyo, ikaw ang pumunta dito. Di ba? Dahil kailangan mo sila. Di po ba? Kaya kinakailangan makalimutan natin ang ukol sa ating sarili. Biro mo naman, paano na lang kung tuwing harap ka sa kanila, nakabusangot ka? Matutuwa kaya yon? Di po ba? Minsan yung mga kilos mo, simpleng padabog. Nararamdaman nila iyan. Amen? Nadidiscern po nila iyan sa mga kinikilos po natin, mga kapatid, sa ating Panginoong Kristo. Pero ang isang alipin, mga kapatid, kahit anong hirap, makikitaan mo ng aliwalas ng mukha. Kasi alam niya kung paano niya tinatanggap. Amen. Ang lahat na yan, dahil alam niya kung ano ang kanyang kalalagayan. Kaya nagiging magaan para sa kanya kahit anong bigat ang kanyang gawain. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo kasi ginagawa niya na mayroong pagmamahal. Amen. Pagmamahal. May kwento po, ito po patotoo ng isang prayer partner. Pero kabaliktaran ha, pakinggan niyo po. Yung prayer partner na to nagtatrabaho. Ngayon, umuupa siya ng apartment. Dahil umuupa siya ng apartment po, para makatipid na rin siguro sa pamasahe kasi malayo yung kanilang uwian, nag-upa na lang siya ng isang apartment. Ngayon po, doon sa apartment po na yun ay kumuha siya ng makakatulong niya. Kumuha siya ng makakatulong. Okay. Ang ginawa niya sa katulong niya, pinag-aral niya ng driving. Hindi lang pinag-aral ng driving, kundi pinag-aral din yung kanyang katulong. Kaya,
nung matuto yung driver niya, yung katulong niya mag-drive, katulong na rin at saka driver. Yung katulong niya ang maghahatid sa kanya sa pagpasok sa opisina niya, pagkatapos yung kotse niya gagamitin ng katulong niya papasok sa eskwela. Saan ka pa? Ano? Di po ba? Siya ang nagpapaaral, mga kapatid sa Panginoong Hesus. Isang araw, in-invite niya yung kanyang mga kaibigan o ka-office mate na mag-dinner sa kanila. E di, sumama naman yung kanyang mga ka-office mate po para mag-dinner po sa kanila. Subalit nung andudo na sila sa apartment po ng sister natin na ito, kakaiba ang kanilang nakita doon sa ikinikilos ng katulong pong iyon. Kaya ang sabi po ng mga ka-office mate na, uuwi na kami. Hindi na kami magdi-dinner dito. Nadismaya sila doon sa ikinikilos ng katulong. Kinabukasan, nung magkita sila sa office ng sister nito, sabi ng payo ng kanyang mga ka-office mate niya, sabi niya, alisin mo na yung katulong mong iyan. Kasi ang sabi nila, hasta na siya ang boss, ikaw ang katulong. Ganon yung hasta po nung katulong na yon, na tila baga para siya ang boss nung sandali po na yan, na ayon sa nakikita ng mga ka-office mate ng ating ka-sister na to. Kaya ang payo po nila sa sister na yon, palayasin mo na ang katulong mong iyan. Pero yung sister natin na to, dahil ang salita ng Diyos ay naruroon sa kanyang puso, hindi niya magawang palayasin. Hindi niya magawang palayasin po yung katulong na ito dahil ang sabi niya, anumang ginawa ko sa aking kapwa, sa Diyos ko ginagawa. Sa madaling salita, pinakitaan niya pa rin ng kagandahang loob yung katulong pong iyon. Isang araw muli, nag-invite siya ulit at ang sabi niya ay ganito, dinner tayo ulit sa bahay, mag-dinner tayo sa bahay. Ang sabi ng mga ka-office mate niya, kung andyan dyan pa yung katulong mo, hindi na kami pupunta. Pero ang sabi niya ay ganito, bago tayo pumunta roon, dumaan muna tayo, bago umuwi, dumaan muna tayo sa gawain ni El Shaddai. Dumalo sila at ang sabi, samahan niyo ko i-pray yung aking katulong. Matapos sila dumaan sa gawain ni El Shaddai, nung sila'y umuwi na ng apartment, mga kapatid, nung pagbukas ng pinto, kumatok si sister, binuksan yung pinto, at pagbukas ng pinto, ang sabi ng katulong, good evening, ate. First time niya na narinig po iyon, na good evening po yung kanyang katulong. At nung siya'y umupo, inalis yung kanyang sapatos at binigyan siya ng masusuot niya pambahay. First time niyang naranasan po iyon. At nung sandali na yan, nakaprepared na lahat ng kanilang pagkain. Lahat ng kanilang pagsasaluhan. Purihin natin ang ating Panginoon Kristo. Pinakitaan niya na maganda. Dumating po yung panahon na kung saan ang sabi ng katulong na ito, ate, uuwi na po ako sa amin. Sabi po ng sister, paano yung pag-aaral mo? Ang sabi niya, sabi ng mga magulang ko, sila na ang magpapatuloy sa pag-aaral ko. Sila na ang bahala. Di umuwi na yung katulong. Pero ang tanong ko po dito mga kapatid ay ganito, umuwi siya na kung saan nung sandali na yan, dala-dala niya yung pag-ibig na ipinadama ng sister natin ito sa kanya. Na yung pag-ibig na pinadama sa kanya ng ating sister po na ito, yun yung pag-ibig na kung saan magiging daan para magawa niya rin yung mabuti sa kanyang kapwa tulad ng ginawa ng sister po nating iyon. Biro mo, umalis siya na wala silang samaan. Amen? Kundi ang tanging baon-baon niya ay yung kabutihang ginawa sa kanya ng kapatid po nating ito. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo na kapag pag-ibig ang itinanim mo, malamang sa malamang aani ka ng pag-ibig. Amen. Yan din ang isusukli po sa atin
mga kapatid, sa Panginoong Hesus. Kaya ang sabi po diyan, ganun na lang po malasakitan ng kapitan na ito yung kanyang katulong, na kung saan makita natin sa sitwasyon ng katulong na iyan, ipinapakita niya yung malasakit pagmamahal dahil din sa pagmamahal na ipinadama ng kanyang alipin. Bunga ng paglilingkod ng pagmamahal, na may pagmamahal. Amen? Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Pangatlo po mga kapatid sa ating Panginoong Hesus, may narinig ako minsan na sinabi, may isang taong hindi Kristiyano na ang sabi po ay natutuwa siya kay Kristo, pero hindi siya natutuwa sa mga Kristiyano. Kasi yung katangian meron kay Kristo ay hindi naman nakikita sa mga Kristiyano. Amen. Anong paglilingkod ang ginawa ng alipin pong ito? Isang paglilingkod na nagpapakita, sumasa kanya ang Diyos. Amen. Paglilingkod na kung saan nakikitaan na kasama niya ang ating Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Ang sabi po dito sa aklat ng Genesis Kabanata po ay 39, pakinggan po natin ito. Pagdating sa Ehipto, si Jose ipinagbili ng mga Ismailita kay Potifar, ang kapitan ng mga tanod sa palasyo ng Paraon. Sa buong panahon ng paglilingkod niya sa bahay ni Potifar, sumasa kanya si Yahweh. Anumang kanyang gawin ay nagtatagumpay. Napansin ito ni Potifar. Ang sabi po diyan, napansin ni Potifar na si Jose po ay sinasamahan ng Diyos. Hindi naman Kristiyano yun. Amen? Hindi naman siya isang Israelita na kung saan mga kapatid ay nananampalataya sa Diyos ng Israel, na kumikilala sa Diyos ng Israel, pero nahahayag, nakikita po ng tao pong ito na si Jose po nung sandali na yan ay sinasamahan ng Diyos. Paano niya kaya nakikita ang Diyos sa buhay ng taong iyon? Amen? Nakikita niya sa pamamagitan ng ginagawa ng taong ito na ayon sa kabutihan na nais ng Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoon. Nakikita sa Kanya ang Diyos. Itong napakaganda na paglilingkod. Amen? Mga kapatid, na kalalagayan na kung saan nakikita sa iyo ang ating Diyos sa ating mga ginagawa araw-araw. Nakikita ang Diyos. Kung nakikita ng taong ito, ng Kapitang Romano, ang Diyos sa kanyang alipin, nahahayag sa Kapitang Romanong ito na yung kabutihan na ginagawa ng aliping iyon, hindi niya magagawa kung wala ang Diyos sa buhay niya. Amen. Kung wala ang Diyos sa buhay niya. Kaya ano ang nangyari? Anong ginawa po ng Kapitang Romanong ito? Nung gusto niyang gumawa ng mabuti doon sa kanyang alipin. Amen. Para yung kabutihan po ng ginawa ng kanyang alipin, mga kapatid, ay matawag po nito, ay masuklian niya rin ng kabutihan ng sandali po na yan. Anong ginawa ng Kapitan Romano? Alam ng Kapitang Romanong ito na yung kabutihang ginawa sa kanya ng alipin ay hindi magagawa ng alipin kung hindi kasama ng alipin ang Diyos. Amen. Kaya ang ginawa ng Kapitan Romano, yung gusto niyang mabuti para doon sa kanyang alipin, hindi niya rin magagawa kung wala ang Diyos sa buhay niya. Kaya ang Romanong ito ay natutong lumapit sa Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo para yung mabuting minimithi niya para doon sa kanyang alipin ay magawa niya. Amen. Kanina, sabi doon sa homily ni Father kanina, kinakailangan kahit malayo tayo sa ating pamilya, pero dapat maramdaman nila tayo. Nakapamilya nila tayo pa rin. Kaya tayo malayo. Sana ganun din naman kahit dito sa ating mga pinaglilingkuran. Nawa ay mahalin kayo, mahalin tayo, at ituring na kabahagi ng kanilang pamilya. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoong Kristo.
na kinakailangan natuto kumilala sa Diyos ang Kapitan Romano dahil din sa kabutihang ginagawa ng kanyang katulong na naghahayag na yung gawaing iyon ay magagawa lang ng tao na mayroong Diyos sa buhay. Amen. Meron tayong kapatid, nagtrabaho dito. Pero nag-for good na po yung kanyang mga amo. Matanda na po siya. Kapatid sa Panginoong Jesus. Pero kahit wala na siya sa kanyang amo, yung kanyang amo sa ibang bansa na, pero tuloy-tuloy buwan-buwan ang sweldo niya. Tuloy-tuloy buwan-buwan, nagsisweldo siya. Mga kapatid, walang magpo-for good na maghihirap. Kapag naglingkod tayo, nakasama natin ang ating Diyos. Nanawa sa ating ginagawang paglilingkod, madamhan ng ating mga pinaglilingkuran ang pagmamahal ng ating Diyos. Kaya, maalala ko yung ating kapatid na yon, na kahit wala na yung kanyang mga amo dito, wala na rin siya, nasa Pinas na po siya, pero buwan-buwan may sweldo siya. Anong dahilan diyan? Isang paglilingkod ng pagmamahal. Na hanggang ngayon, sinusuklian ng pagmamahal ng mga taong pinaglingkuran niyang may pagmamahal. Tumayo po tayong lahat. Yuko po natin ang ating ulo, pikit natin ang ating mga mata. Na ang sabi nga po, gawin natin ang lahat na ito na hindi parang sa tao nating ginagawa, kundi sa ating Panginoong Hesukristo. Gawin natin ang lahat ng iyan, mga kapatid, bilang pagmamahal sa ating Panginoong Hesukristo. Na ang paglilingkod meron tayo sa kanila, hindi pagbibigay ng buhay lang natin sa kanila, kundi pag-aalay din ng buhay natin para sa ating Panginoong Hesukristo. Yuko niyo po ang inyong ulo, pikit ang ating mga mata. Damin niyo po ang mga kabutihang ginagawa sa atin ng Panginoong Hesus, na kabutihan patuloy na maghari sa puso natin upang patuloy natin maipadama, may magawa sa ating mga pinaglilingkuran. Ikaw ang siyang pag-asa ko. Sa'yo ang buhay ko. Ito ay alay ko sa'yo. Ano man ang nais mo, O Diyos, ikaw ang siyang pag-asa ko.
ipanalangin natin ang ating mga pinaglilingkuran na pagpalain ng Diyos. Kasama ka sa pagpapalang iyan na dumarating sa buhay po nila. Ang sabi ng Kapitan Romano, sabihin mo lang, Panginoon, ang para sa aking alipin ay magaganap. Ang mithiin po ng Kapitan Romano, gumaling ang kanyang alipin. Na kapag sinabi ng Panginoong Hesus na gagaling ang kanyang alipin, gagaling po iyon. At yung mithiin na yon ng Kapitan Romano para sa kanyang alipin ay hindi ipinagkait ng Panginoong Hesus. Anong nais niyong sabihin ng Panginoong Hesus ngayon para sa inyong mga pinaglilingkuran? Anong nais niyo para sa kanila, sa inyong mga pinaglilingkuran? Anong nais niyong gawin ng Panginoon para sa kanila? Ano yung mabuting nais niyong ngayon sabihin sa Panginoong Hesus para sa kanila? Nakikinig ang Panginoong Hesukristo. Ipanalangin yung pagpalain ng kanilang buhay. Ipanalangin nyo na ang pag-ibig meron si Kristo maghari sa kanilang puso. Kaya silang abutin ng ating Panginoon. Kayang ipagkaloob ng Panginoon ang kanilang mga kahilingan ngayon. Kayang ibigay ng Panginoong Hesus anumang nais nyo ngayon sabihin para sa kanilang mabuti. Ipagkakaloob ng Panginoong Hesus. Ama, dalangin po namin na ang lahat ng mga anak mo naririto sa bansang ito, Panginoon, at naglilingkod ay mahalin ang kanilang pinaglilingkuran. Mahalin ang kanilang pinaglilingkuran, dakilang El Shaddai, sa ngalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Ama, dalangin po namin na sa lahat ng pinaglilingkuran ng iyong mga anak sa bansa na ito, Panginoong Hesus, maghari po ang pag-ibig mo, Panginoong Hesus. Pagharian mo ng iyong pag-ibig, dakilang El Shaddai, at ituring, Lord, ang mga anak mo sa dakopong ito na kabahagi ng kanilang pamilya, kabahagi na ng kanilang buhay, dakilang El Shaddai, sa ngalan po ng Panginoong Hesus. Ama, patuloy mo pong pagharian ang iyong mga anak sa lugar na ito at samahan sa kanilang paglilingkod sa kanilang mga pinaglilingkuran. Patuloy silang biyayaan ng magandang kalusugan, biyayaan patuloy ng kalakasan, Panginoong Hesukristo. At dalangin namin, dakilang Diyos namin nasa langit, patuloy, Ama, na ang kanilang ginagawang paglilingkod, Panginoong Hesus, ay patuloy, Ama, magdala, O Diyos, sa puso ng kanilang pinaglilingkuran ng pagmamahal, meron ka, dakilang El Shaddai. Salamat, Ama, at dalahin ko po, punuin mo sila sa bansang ito ng lahat ng mabubuting bagay na kanilang kailangan, dakilang Diyos, ang mabubuting bagay, Lord, na nais din nila, Panginoon, may ibahagi sa kanilang mga mahal sa buhay. Ama, dalahin ko, padaluyin mo sa buhay ng aking mga kapatid, Panginoong Hesukristo. Punuin mo po sila, Ama, ng pagpapala na kanilang kailangan araw-araw. At dalangin ko po, tulad ng iyong pangako, maghari ka sa bawat isa sa amin, huwag mo kaming iwan, huwag mo kaming pababayaan. Sa iyo, Diyos, ang lahat ng kapurihan, taos na puso naming pasasalamat sa lahat ng kabutihang ginagawa mo sa amin at patuloy pang gagawin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Glory to God. Taas natin po yung ating mga kahilingan sa Panginoong Hesus. Ama naming nasa langit, narito po ang kahilingan ng bawat isa. Dalangin po namin, dakilang El Shaddai, buhat sa kayamanan mong hindi nauubos, tulad din ng pagkakaloob mo sa amin ng buktong mong anak na si Hesukristo, ipagkaloob mo sa aking mga kapatid ang lahat ng kahilingan na kanilang itinataas. Maging ang kahilingan na hindi nakasulat sa munting papel na yan, Ama, mga kahilingan nakikita mo sa kanilang puso, dakilang El Shaddai, ipagkaloob mo sa kanila, Ama, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo. Sa iyo, O Diyos, ang lahat ng papuri, parangal at pagluluwalhati. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Samahan kayo ng Diyos at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Amen. Amen. Maraming salamat, Panginoon.
Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang ina. Salamat, ibinigay niya si Jesus Cristo. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang ina. Salamat, ibinigay niya si Jesus Cristo. At ngayon, ang mahina'y lalakas, ang dukha ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. At ngayon, ang mahina'y lalakas, ang dukha ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Salamat, salamat. Atin dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muod ka't tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tanging pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang ng bitag, at kahit na anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuhal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel, sila ang susubaybay. Kahit sangdako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka't silang magmatataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa dutong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga bala upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at ang kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. God bless us. We'll see you next Wednesday. See you tomorrow. See you next Wednesday. Merry Christmas!